Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-woodshot pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Magandang umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, Feb 22, 2024. Good morning. Kasama natin, paring Jonathan De La Cruz, si Attorney Larry Kidlat Gadon. Magandang umaga. Karapat dapat. Hindi nagkakalat Hindi nagkakalat yan. Ako po si Conrad Baral. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. Pang iOS, pang Android. Live din tayo sa Facebook at saka sa YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Love. Love. Pusuan nyo. Text line 0999-376-6768. Tayo po mapapanood din sa Digital Free TV Aliw 23, sa Signal Channel 24 sa TV Plus, Channel 27 sa GMA For the Box Channel 25. Kahit na anong digital TV device o receiver, makikita nyo si Kidlat Gadon at si Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Good morning. Good morning. Ayaw matiin ng happy birthday. Wag natin babatiin. Si Anthony Suntay. Oo. Huwag natin batiin yan kasi yan ang sports commentator natin dito. Dito sa Aliw. Huwag na natin batiin. Wag na. Si Jera Sison. Ay, wag na rin. Lalong wag na yan. Wag na natin batiin. Wala. Diba? Makalan. Sayang lang Wala naman makalan dito. Wala namang pansit. Wala namang Wala. Taga-Pangasinan niya, maski ba yung bangus? Ano ba naman yun? Naunahan pa siya ni Naunahan pa siya ni Dennis Antenor Jr. At hindi rin, ayoko rin batiin yung aking uncle. Si Jorge Banal. Ayun. Ating konsihal. Oo. Huwag nang batiin ng happy birthday yan. 85th birthday. Ayun. Batang-bata. Oo. Bata pa. Dapat binabati ninyo yung kanyang buting anak at napakatinding congressman, Bolet. Aha. Well, hindi naman niya birthday ngayon. Hindi, May pero, 24 yun. Pero binabati ko pa rin si Bolet. May 24. Pare, magaling na kasama yan. Napakabait. Okay. Hindi kagaya ng kanyang pinsan na napakagwapo. Si Joel. Si Joel Banal yan. Good morning po sa inyong lahat. Yan. Eto, parang Bisaya. Gigolo! Kasi binigyan ng opening Yan na sinasabi. Si Pastor Kibulo. Nagkaroon tuloy ng Binigyan ng opening ni Risa. Ni Risa. Di nagkaroon siya ng issue. Ayan, all over social media. Oo. Pusa. 36 minutes. Anak ko po. Oo, haba nga no statement. Di ba? Pero hindi ko pa napanood ng buo Mga 10 minutes pa lang ako. Yung house po, ang kanilang iniimbestiga rito, yung franchise ng SMNI. Yung change. Ito si Risa, biglang ginawang personal. Oo, yun nga. Ginawang kulto. Sa may mga nakamaskara na witness. Yan, binigyan mo ng opening. Drama na to. Nagwala. Wala pong kinalaman to sa ating buhay. Oo, yun nga. Walang koneksyon sa nangyayari sa ating buhay. Etong issue na to tungkol kay Apollo Kibuloy. Pero bakit siya ang laman ng ating mga balita? Why? Unang-una kasi... Ang lakas pa naman ng social media sa ganyan. Yan. Para showbiz yan Para showbiz din po yan. Para din po yung basketball, PBA, entertainment. Kaya ganyan ang treatment ng media. Unang-una kasi siya, known. He's a known personality. He's a known personality. And controversial. And very controversial personality. May sarili siyang following. At nagkaroon ng malaking mga bahagi yan sa buhay politika sa Pilipinas. So, malamang sa hindi talagang
ilalagay siya sa front page. Sa social media po, ganyan. Conspiracy theory ang kanyang Teorya, titulo. ang teorya niya. Sabi niya, gusto raw siya ipapatay ni BBM at saka ni First Lady. Ayan. Ganda, no? Oo. Binigyan niya ng opening Binalikan siya tuloy ng FBI. Ano sabi na FBI? Hindi, nasa most wanted list ka. May kaso ka May kaso ka sa amin. siya raw po ay nagtatago na. Yan. Dahil nga gusto daw siyang ipapatay. Assassination plot against him. Yung assassination. Aprobado daw po yan ni President BBM. Ayan. Malayo. Paano niyang nalaman yun? Hindi naman niya sinabi. Malayo na yun. Na may Ako, sa tingin ko yung statement na yun, drama na lang yun para maibalik. Entertainment. Pero walang katotohanan yun. Si presidente pa, kahit nga minumura-mura na, hindi sumasagot. Hindi nga sumasagot. Ibinalato na raw siya ng administrasyon sa CIA. Sa Amerika. Binalato na siya. I have been given. Yes. At buti ba't hindi niya kayang patigilin yung... Yung kaso na yan, noong panahon pa ni Presidente Duterte. 2021 pa yan. Walang kinalaman si BBM dyan. Hindi pa nga siya nag-uumpisa mga kampanya nun Ang matindi rito, dinadawit niya pa si Sarah. Ayun naman, bigat. Hindi ko kasalanan kung close ako kay Sarah. Wala kinalaman yun. Kung saan-saan na napunta. Hindi, mas matindi dyan yung siya, gigolo. Pinagnanasahan. Siya daw. Oo. Pinagnanasahan siya. Lover boy. Ayan. Oo. Lover boy. Yan. Medyo mabigat. Mabigat. $2 million daw. $2 million daw ang nakapatong sa kanyang ulo. Yan ang prize money. Bounty. Yan sinasabi ni Lupit, Pastor. Ha? Lupit. Malupit yun. Kaya siya nagtatago. Biro mo, 2 million yan. 2 million, ilan yun? 100 million pesos? Dahil mo pa tumama sa loto niya. Nakuha tuloy yung simpatya. Alam mo naman mga tao, yung psyche ng mga tao sa ganyan, no? Hindi ko masasabing nakuha niya yung simpatya. Hindi sa maganda, ang lang dito, binigyan ng opening ni Risa. Ni Model. Yan. Gagawa mo ako ng kwento. Di susundan ko yan. May kwento na talaga. Ang problema, si Pastor, hindi siya ordinaryong tao. Siya ay pastor. Meron siyang flock. In other words, siya ay pinandiniwalaan dapat ng religion, etc. Biblia ang pinag-uusapan medyo mabigat. Reliable sources daw po yung kanyang parang yung kay Harry the Caller na hindi nakatulog dahil aarestohin na si President Duterte. Ilang linggo na hindi pa inaaresto. Matulog na kayo? Matulog ka na, Harry. Ang alam mo kasi, social media, ang lakas ng impact ngayon sa buhay ng Pilipino. Ito, ayon po sa report ng Meltwater, latest Meltwater and We Are Social Global Overview. Sa report po yan, 80 million Filipinos are using social media. Social media po yan. 86.9, almost 87 million internet users in the Philippines. Tayo na yata pinakamalakas o pataas po na pataas. Basta nasa taas tayo. Nasa taas tayo dyan. Top 5. Social media. Angat po na angat yan by the millions every year. So, ibang klaseng medium ito. At yan ang ginamit ni Kibuloy. Kaya walang pakialam. Hindi mo makukontrol yun. Kaya walang pakialam itong mga telco. Kasi kayang-kaya nila. Laki na kinikita nila dyan. Gusto nga nila yun. Kaya nga, hindi na nga sila nag-roll out nung kanilang condition para mabigyan sila ng prangkisa. Hindi na sila nag-roll out yan. Hindi nga sila nakakaabot sa mga ibang areas. Comparatively po, sa buong mundo, 2.7 billion. Out of what? 8 billion na ba? Oo.
Hindi pa po konektado, 2.7 billion. Malaki-laki yun. Malaki sa Pilipinas. Pero sa atin, malaki din yun. Yung kung over 80 million, 89, Malaki pa rin. 86, 87, malaki pa rin yung hindi connected. Pero marami pa rin naman bata eh. Milyonan din yun. So yun po ang situation ngayon. Diyan, social media ang ginagamit. Pang-akit. Yung kumbaga, entertainment, PBA. PBA to eh. Ano ba kinalaman ng issue kay Kibuloy? Sa halimbawa, presyo ng pagkain, sa minimum wage, sa baka sa foreign investments may kinalaman. Malaki-laki yung... Kasi nagdadala siya ng dollars dito noon eh. Nasa aeroplano kaya siya hinuli. Baka meron din sa mga activities na agriculture. Ganon. Kasi malaki-laki yung kanyang sa Davao. Niya. Malaki-laki. Di, ang alam ko, meron silang mga programa May ng mga programa. agriculture, ganyan. Ang matindi yung Marcos FL daw ang nagpapapatay sa kanya. yan ang Yan ang malupit. hallucination. $2 million daw ang bounty na kasi kakampi daw ng Amerika. ni Marcos at saka ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kakampi daw yung CIA. Amerika. Yeah. Binalikan siya tuloy ng FBI. Na sabi? Sabi ng FBI, kasama ka sa most wanted list eh. Talagang hahanapan ka namin. Dahil mayroon kang warat sa amin. Ang kaso niya po sa FBI, conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, and cash smuggling. Money laundering. Telegraph, use of the internet for those Ang kaso niya, siya ang nagtatraffic sa Amerika. Dito kay Lisa, siya mismo yung sex siya ang trinatraffic. Predator. Siya ang trinatraffic. Kasi kaya nga binigyan kasi ng opening nito si Risa. Well, kasi At least yung doon sa house. Sa US, siya, kasangkapan siya ng trafficking. Hindi siya ang gumagawa. Dito kay Risa, siya mismo gumagawa. 73-year-old. Medyo may... Kaya nga siya... At least nga yung sa house, about SMNI. Business. Color of legitimacy or semblance of hindi lang color. Talagang dapat may karapatan silang franchise. Yun nga. Nagluluko. May hawak ng franchise, kailangan na imbestigahan. Nagpalit ka ng ownership. Meron hindi ka nag-report. May reason. Meron. Pero walang katuturan eh. Itong nakamaskara pa yung parang nga talagang Hindi, tsaka alam mo ba, violation, kung tutuusin hindi ako lawyer ni Pastor Kibuloy, pero kung tutuusin yan, violation of his basic rights yan. Kasi, imbestigahan mo ko sa harapan ng maraming tao, televised. Dahil sa may witness may witness ka lang na nakamaskara? Oo. Kung yung sinasabi nila na dapat puwersahin siya mag-testigo o mag-appear, pwede talaga siya tumanggi dyan. Kasi criminal aspect na yung investigation na yan eh. Kung ako ang posible ako maakusahan sa korte, bakit ako magbibigay ng advance statement dyan sa inyo. It might be taken against me. No. You are not DOJ. You are not the court. To give him daw a chance to clear himself at the same time para hindi na siya para yung ginagawa daw niya ay hindi na pamamarisan. Yan. Yan ang sabi ni Risa. Because she is the chairperson of the Women, Children and committee. May mga mechanism naman yung BAUSI na di mag-file sila ng case. Malapit na. May women's desk pero sa lahat ng bakit presinto. pwede niya pang pwersahin yung tao to appear before her committee? It appears na gano'n dahil Pwede niya pwersahin?
Oh, issue ng gagawin subpoena eh. Pag-issue ng subpoena. Pwede ba yun? Pwede magka... Ako, Yun nga mali. ito, Mali yung paggamit na yan ng kapangyarihan ng Senado kasi nga, na magpatawag ng mga... Kung nag-grandstanding sa Senado, binigyan sila ng sarili nilang a dose of their own medicine. Kung ako- Ni Kibuloy, nag-grandstanding din sa social media. kung ako si Senadora, itigil ko na. Alam mo kung bakit? Bakit? Alam mo kung bakit? Bakit? Baka mamaya i-accuse siya ng pinagnanasahan din niya si Kim. Ayun! Patay siya. Delikado. Mas lalong problema yun. Hindi pwede yun. Medyo relax ka na, ma'am. Baka sakaling matapos na rin yung tungkol dyan. Oh, Senadora, alam mo, mali yung ginagawa mo, ginagamit mo yung Senado para niya sa controversial na ganyan. Kung merong... Hindi nga, ano kasi- kinalaman nun sa kabuhayan natin? Yun nga To protect women and children Yes. daw. Oo. Ay, di magdemanda kayo. To protect Wag niyo daanin dyan sa ano na sila. At saka isa pa yan, kung talagang halimbawa man na si pastor ay meron kasalanan dyan sa ganyan, yung Court case dapat. court case. Kasi yun dyan sa Senado, inadmissible yan sa korte. Ay, hindi. Sayang naman yung... Yung exposure. Exposure. Hindi, saka meron pumunta sa kanya eh. Sayang. Kailan papakinggan niya? Pumunta sa kanya, nakamaskara na, nakala. Na ganito ang nangyari sa akin. Ang claim, inuutusan daw siya mamalimos sa mall. Yeah, another Ay, sa akin naman, bakit ako papayag na gano'n? Oo. Pwede ba yun? Hindi naman sila namamalimos eh. Nagsusolicit sila ng membership or support, ganyan. Pero hindi namamalimos. Ay, ganyan namamalimos Eh, daw. daming ganyan sa mall ah. Yung mga... Credit card. Okay. Real estate. Hindi lang yun. Real estate. Religion. Yung, At saka yung, Salvation yung Army, di ba? UNICEF. Di ba? UNICEF. Oo. Ang Ganun. daming Hindi, ganyan. pero ito, hindi sila sex predator ito. Oo, talagang to. Iba Ayan, ito. Nakita mo, siya na, Inuutusan daw yung babae, pumunta ka sa kwarto. siya na mismo. At ikaw ang flavor of the Yeah. day. Ayan, ganun. Siya na mismo. Ba't siya pumapayag? Siya na mismo. Hindi, tsaka malaking kalokohan. Aalis ako. Eh kasi, Hindi na, baka at pinalalabas nila, hindi ka pwedeng umalis daw. Parang yung kaso ng Waco, yun sa Texas, or si Jim Jones sa Guyana, yung gano'n. Kasi pag umalis ka, baka marami na naman magnanasa sa'yo. Ayan. Yeah. Magnanasa ka. Baka kung saan mapunta tayo, baka magkakaproblema Pilipinas dahil sa anak ng wedding. Tingnan mo nga naman ang laman, Sinuporta niya pa naman daw yan, si BBM. yan. Sila. Tapos ganyan ang gagawin sa kanya. Papapatay siya. Ng $2 million lang. Mabigat. So, tama yung sinasabi niya rin na kasuhan nyo na lang ako sa court. Kesa gawin akong circus dyan sa Senate. Yan. Wala pong kinalaman to. Masarap lang pag-usapan. Dahil nga, para din pinag-uusapan natin, yung basketball, yung sabong, ganon. Ganon lang to eh. Yung mga latest na marites tungkol sa mga artista. Ano ba ang social implication nito? Huwag pamarisan. Yan ang niya. Wag pamarisan. Yan ang kanya. Ang problema, yung wag pamarisan na yun, kailangan mo nang mapatunayan na ganoon talaga nangyayari doon. dapat hindi mapatunayan lamang dahil... para huwag pamarisan. Yan. Baka related to. 53 daw na legislators from Mindanao, party list representatives, nagpumirma ng manifesto. 57 sila na hindi daw sila payag dun sa Independent Mindanao na gustong gawin ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At saka ni dating speaker, Bebot Alvarez. Ayan. Hindi raw sila payag. Okay. Pero meron ngayong sa Mindanao, yung controversy tungkol sa pera ng MILF. Lalabas talaga yun. Nagkaroon daw ng anomalya dyan at yung pera, gustong imbestigahan ngayon ng Office of Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity.
Meron kasing binigay na pera dyan to decommission the fighters Oo. of MILF. Yan po yung Moro Islamic Liberation Front. Okay. One of the aspects of the BARM BARM Act. Peace process, yes. Peace process kasi ang ang arrangement is we entered into a peace agreement with the MILF, the Yes. principal front. Ayan po. So, and then ang gagawin diyan, they're going to have their autonomous region in Muslim Mindanao. They have an institutional arrangement, and they are given by the national government black grants as well as money for decommissioning. Nagkaroon po ng hearing sa Senado. Yes. Yung Committee on National Defense, Security, Peace, Unification, and Reconciliation. Meron ho mga MILF combatants Yes. na nagreklamo doon na may nangyayari daw dyan sa budget decommissioning na yan. yan. Okay? So yung Presidential Advisor on Peace, Peace Advisor si Galvez, Yeah, reconciliation. yung dating IATF ba yan? Siya rin. Task Force on yung sa COVID, si Galvez, Carlito Galvez Jr. Sabi niya po, ngayon ko lang narinig yan, at pag-uusapan daw nila sa MILF leadership. May nangyayari kaya? Tinawag na sila. Actually, tinawag na sila ng Senate. Sa Senate, nagkasagutan nga sila ni Senator Tulfo tungkol dyan. Kasi sinasabi ni Senator Tulfo, itong report ninyo, may sinasabi kayo na 26,000 ang nabigyan ninyo ng tigwa 100,000. Ilan ang mga armas nakolekta ninyo? Wala pa yata 4,000 or something like that. Asaan yung, bakit ang daming... Bakit kayo naglabas ng ganyan na wala naman kayo nakukolektang ganyang karami rin na armas? At meron pa reklamo, yung mga nakatanggap daw, kalahati. Kalahati lang. Yun ang mga... Yan, ang hindi maganda dyan. Yan ang lumalabas ngayon. And ang mabigat dyan, dahil sa ganyan na nangyayari, that can become an issue during the midterm elections. Kasi ang mga appointed na representatives yan, including the chief minister, are due for election. Oo. Ayan. Paano yan? Paano ngayon yan? Kasabay sa midterm. Kasabay sa midterm. Mayroon nga silang hinihingi ngayon na i-extend sila for another 3 years. I don't think that will happen. Kasi nga... Siyempre, sundin yung batas dyan. Oo. At the same time, with all of these things, yung mga anomaly or whatever it is na iniimbestiga ngayon, baka lalo magkakaroon ng... Sino ba humahawak ng pera? Sila rin, MILF dati. Supposed to be, ibinibigay... Hindi yan sa BARM government. BARM government. BARM. Ang may hawak ng pera, BARM. BARM. Kasi the BARM government is essentially an MILF government. Okay. As the chief minister is the MILF head. Hindi naman siguro yung pera na sinasabing nawawala dyan. Hindi naman siguro napunta doon sa Bugatti na kotse. Ibang kotse. Ibang mga sasakyan na nandoon. Marami rin sasakyan nandoon. SUV lang. SUV. Hindi naman Bugatti. SUV na na bulletproof. Marami doon. Marami doon. Yung Bugatti, sinurrender na Ano pa bang pinagdidisketehan nila? Sinurrender na yung Bugatti na yan. Ang sinasabi po kasi, may cut. Yun namimigay. Yes. Yung 100,000 per MILF fighter. Na binibigyan. Hindi yung lumalabas na 100,000. Isang kalahati lang. Maaari daw, sabi naman ito si Galvez, isolated case. Kaya nga kahit na isolated case, the fact is, kung may nangyaring ganyan, paano mo naman masasabing isolated case yun? Oo nga. Kung dapat tingnan na agad yan. Isolated case daw. Hindi ho ganun. Kailangan din talaga malaman. Kasi, ang nagrireklamo, yung mga taga roon mismo, tsaka, hindi naman tagalabas. Mga dating MILF. Mga kasama din ninyo. Kasama din nila. Ninyo. So there must be something wrong. The manner by which itong mga ito ay meron pang, yan ay tungkol lang doon sa decommissioning. What about the black grants? Ayun, mas malalaki. Mas malalaki yun.
We are talking about 50 to 70 billion a year for the past 4 years na. This is the yung block grants na yon, kailangan pong gamitin yon para umunlad ang buhay ng mga taga-riyan. Yes. At i-set up yung institutions of governance. Kung magagamit na maayos yan, Malaking bagay. lilipad po ang economy Yes, dyan ng sa mga par- lugar na yan. Yes. Kung hindi naman nagagamit na maayos, paulit-ulit lang. We're just, running, Oo. circling around the bush. Sabihin. Magkakaroon tayo ng problema na naman, balik na naman tayo sa labanan. Ayaw hindi na maganda natin yun. yun. Tapos gagamit ng social media para... Para magbanatan. Wala. Di ba? 8:31 ng umaga, Karambola sa Aliw. Channel 23 at DWIZ 882. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo. Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Baral. Nandito din si paring Jonathan De La Cruz at si Attorney Larry Kidlat Gadon. Kaibigan ng lahat. Hindi nagkakalat. Karapat dapat. Ayan. Magandang umaga. Magandang umaga, Secretary. Magandang umaga sa anong nangyayari ngayon dito sa ating poverty alleviation program. Mayroon ka sinabi kahapon Ano Ay, ba? kahapon pa o noong Tuesday, yung tungkol nga sa workout with the, Hindi, with the yung foundation. sa SM Foundation. Oo. Ang gusto ng presidente ay gawing i-index ang 4Ps sa inflation. Yes. Oo. Kasi yung ipinamimigay ng gobyerno Sa ngayon, sa mga 4Ps qualified sa beneficiaries. 4Ps, kinakain ng inflation. Hindi kinakain ng administration. Hindi, ng Administrative, inflation. Kasama na rin yun. Yung administrative cost. Cost, yeah. Mataas po yan. mataas yun. Ang gusto ng presidente, magkaroon ng some sort of indexing. Pero kailangan pong pag-aralan. Yes. It requires a lot of careful Study. analysis and study. Hindi kagaya ng wage hike. Kasi baka makasama pa eh. Hindi kagaya ng legislative wage hike. Hindi ganon? Dapat yan, pinag-aralan Pero itong 4Ps, importante yan. Okay. Napag-aralan talaga. Meron ko din kasing nagbabangayan dyan. Certain congressmen, inuupakan si Amy. Tinanggalan daw niya ng, binawasan niya yung budget ng DSWD. Aba, ba't kayo pumayag? Hindi, alam mo, ang Senator naman, wag nyo nang ulit gagawin yan. Mga ganun na drama. Oo. Tinitira si Amy. Nung nag-propose siya, nabawasan yung... Kasi lahat naman ng departamento, tinitignan yung budget niya. Oo. Maraming binawasan actually. Si Amy ang nag-sponsor ng budget ng DSWD. Oo. Nung pinropose niyang bawasan yung budget, lahat po ng departamento binabawasan niya. Oo. So ngayon, ang sinasabi ng mga congressman, ikaw ang may kasalanan. Kung bakit hindi nakakatanggap yung mahihirap. Dahil binawasan mo yung, pwede ba wag mo nang gagawin ulit yan? Mga ganon na drama no? Mga party list. Biglang nagkaroon ng mga, balls, hindi naman balls. Yung mga party list, sila ngayon ang nangingibabaw sa... actually, yung dapat na gawin dyan, pagdating sa, hindi lang sa 4Ps, kundi sa lahat ng ayuda, pag-aralan. And I think it will be good na makita ni Seke, ni Larry, kasi this supposed to be part of the anti-poverty. Ang dami na niyan, pare. Ang laki. Well, actually, maraming Ang dami ng ayuda. Tignan natin whether this Madami nang inalis yan kasi iyan ang isa sa mga unang-unang ni-review ni Secretary Rex Gatchalian. Meron namang mga inalis doon sa listahan. Kaya lang, merong mga congressman din na nakiusap na ibalik at Boto rin nila yun, sayang. binalik. Weaponize nga yan Hindi, ang pag-aralan na sinasabi natin, the total ayuda Lahat. system. Meron ng DOTR. Dami niyan Ang DA, meron. Oo. DOTR. Department of Labor. TESDA. Marami. PhilHealth. PhilHealth meron. Lahat. Kompleto. PCSO.
meron yan. Pagcor, meron. Sana pag-aralan, ilang bilyon lahat itong ayuda system natin at ito ba'y nagiging effective? Kasi supposed to be targeted ito to certain specific sectors. So, hindi natin alam ngayon kung effective ba ito. Tumaas ba ang level ng nakalampas sa poverty, yung ganong klase. Yun lang naman ang workout natin. Kasi ang mas gusto natin, hindi na ayuda kung pwede. Bigyan natin sila. Ang ginawa kasi ni Aimee, na jobs, yung pera, itinanggal sa 4Ps, inalagay sa ibang social welfare program. Hindi naman po tinanggal yon na ni-reclassify lang. Ni-reclassify. At may dahilan yan. Pero yung mga congressman ngayon, kung magsalita kasi, parang to si Aimee evil Evil yung ginawa mo, tinanggalan mo yung... siyempre, part ng propaganda nila yan. Inuupakan nila si Aimee. Pero katawa-tawa yung propaganda, pwede ba, huwag mo na uulitin ulit. Para mga sinesermonan mo yung bata. Huwag mo na gagawin yan, ha? Huwag mo na ulitin. Malaking bahagi. Mangako ka, na huwag ka mo nang malaking bahagi rin yung 4Ps beneficiaries Nagkaroon na asosasyon yan yeah. Anong asosasyon nila? Yung mga lahat na maging beneficiaries. Asosasyon ng ATM holders? Pwede. At the same time, asosasyon ng mga nagsasanla ng ATM at the same time, ang 4Ps, dahil binigyan na ng iba pang additional, hindi lang yung nag-aayuda, kundi pati sa production, pati sa pagiging ayos, etc. and everything. May party list representatives ang 4Ps. Ayun. Merong yung mga nagsasalita, one rider. Si Colonel Busita. Ako, Bicol. Ganun ang mga nagsasalita Well, kasama po din po yan sa ating PBA, politics. It's part. PBI style politics. Anong kinalaman natin doon? Meron tayo bang? Meron po ngayon, ang Department of Agriculture, sinibak na yung head ng Bureau of Animal Industry. Okay. Pero kung sabihin nila, revamp. Nagkaroon ng OIC. Hindi, sibak yun. Hindi, inilagay sa pool. Kasi mga career officials. So, inilagay sila sa pool. Si Paul Limson po, yung dating head ng Bureau of Animal Industry, inilagay sa Biotechnology Program Office. Yes. Ano yun? Sa pool. It's basically a pool. Research. Ang tinalaga po ngayong OIC ay Enrico Miguel Capulong. Dr. Capulong. Dr. Capulong. Yes. Alala ko si Escudero galing dyan Yung matanda. Si Sunny. Ano siya? Betmed. Nung nagko-cover ako, sabi niya sa akin, Cora, isa lang ang mission ko dito. Ubusin ko lahat ng native na baboy. Alam, lakas kumain, hindi naman lumalaki. Mayroong solusyon dyan. May solusyon dyan ang LRC. Magkakaroon ng parang native na baboy kasi very resilient yan. Tapos lalagyan mo siya ng, mamas mo siya sa isang mas malakas ang pag-grow na type ng baboy, magkakaroon ngayon ng resilience plus malaki. Yan pong Bureau of Animal Industry, napakahalaga nito. Yes. Kaisa-isang ahensya ng gobyerno na merong authority na maglabas, mag-issue ng import permit tungkol po sa manok, sa baboy, sa baka, sa tupa, at lahat po ng klaseng hayop. Import permits. So, alam nyo na. Dalawang agency dapat yan. Isang Bureau of Animal Industry at National Meat Inspection Service. As a matter of fact, ang BAI dapat hindi nakasama sa ganyan yan. Because they are supposed to be in the developmental program. Ang regulatory program is the National Meat Inspection Service. Pero hindi Yun na nga. BAI pa rin ang nangungunang. Precisely. Yan ang, kung magkakaroon ng revamp dyan, yung original mandates nitong dalawang to, dapat mapag-ayos.
Kasi, yun na nga yung BAI is supposed to be developmental and that includes research pagdating sa mga vaccines, etc. and everything. Yes. Hindi sila kasama dun sa importation. Ang importation dapat National Meat Inspection Service kasama na yung standardization Dahil sa health reason. yes, Service, safety. Hindi sila kasama dyan. Hindi, ang bahay kailangan po kumita. Committed sila Yan. Sa mahusay. sa welfare. Yan. Sa welfare ng industry. Kita mo, paring Poultry and piggery industry. Kita mo, paring Conrad, nagkakaroon tayo ng problema pagdating sa mga African swine fever, avian flu. Wala na nga tayong bakahan na talagang totoong bakahan Hindi na na-develop yan Pati yung mga ibang klase ng mga Bakit may lechong baka pa rin ako nakikita? Meron. Pero kukunti na lang yan. Hindi na-develop into an industry. Hindi nagkaroon ng ganon. Pati yung sinasabi natin dito, if you remember, parang Larry, parang Conrad, rabbits, di ba? Malakas naman yan. Sa meat, turkey, yung mga ganong klase, nawala na lahat yan. Ang problema po natin dito, nga sa DA, sila yung pinangbumula ng permits na sa smuggling. Yes. Yan ang main issue dyan sa Department of Agriculture. Ang smuggling, sino ba tinatamaan yan? Ang mga yung nasa production side, mga farmers, mga nag-aalaga ng baboy, ng manok. Alam naman natin yung baboy. Maliliit po yan. More than 80% ng ating kinakain na baboy ay nagagaling sa mga maliliit hog raisers. Kagaya ni paring Marlene. Yan. Dahil sa smuggling, yung mga yan, nadadali, nagkakandalugi-lugi. Unti-unting nawawala na yan. Okay? At yan po, ang punot dulo niyan, dun sa import permit na nanggagaling sa Department of Agriculture. At hindi lamang yan sa meat. Kasama po dyan yung sa plants and vegetables. So, ang sinasabi po ngayon ng private sector, baka, Secretary, isunod mo na yung plant industry. Kasama na yun. Okay. Fisheries pati. Unang-una, bumabaha na naman daw ng smuggled onions. Ayan. Binebenta na nga sa internet, pare, online Sa dami, online na binebenta kayo. Kawawa nga yung ating mga onion farmers. Diyan sa Nueva Ecija, Oriental Mindoro, trying to work out tayo, tapos biglang ganyan na. Hindi pa pwedeng huliin yun. Yan nagbebenta sa internet na unsafety reasons. Pwede. Baka kung sino-sino lang. Sinong gagawa nun? Lahat sila nasa payroll na Yan ang problema. Paano? At tinanggal na rin po, yung kasi may kampanyang agriculture supposedly, Department of Agriculture, against smuggling of agricultural goods. Supposedly may campaign sila. Pero wala po nangyayari dyan. So ang ginawa nito si Secretary Laurel, nagtalaga po ng bagong pinuno ng enforcement group, Inspectorate and Enforcement Group. Tinanggal na si James Layog. Okay. Ang inilagay yung kanyang chief of staff, Balagbag. So, total revamp na to, So, floating na rin si Layog. Nilipat yata sa ibang departments. Hindi na sa agriculture. Iba na? Hindi na. Okay. Kasi, rin yun, Assistant Secretary si James, So, siya, presidential appointee, pwede siya ilipat sa ibang mga departments. Okay. Tama yan, magkaroon ng revamp. Para matigil yung kasi ang alam natin dyan, naging sindikato na yan. Okay. Highly organized crime na yan. Maganda ho yung pagre-revamp, pagkapalit ng pangalan, etc. Pero, Mr. Secretary, baka gusto ninyo, tingnan muna yung processes ninyo. Kasi yung proseso, doon nagkakaroon ng loophole. Nagkakaroon ng dikitan, mga kanya-kanyang kutsabahan. Tsaka bakit priority ng Department of Agriculture ang import permit? Dapat po yan, ang priority nyo production. Dapat doon nagko-concentrate. Bakit ang laging issue ng Department of Agriculture? Importation. Baligtad ata yun Hindi ata. Talagang baliktad. Tanggalin mo na yung ata. Talagang baliktad yan. Dapat nga, agriculture, tinitignan nyo kung paano mapaunlad
ang ating food production. Ang Santa Mesa nga yung sinasabi ko, pare. Santa Mesa lang. Hindi ba nyo pwedeng tignan lang itong mga pinagbibigyan nyo na import permits? Oo. Kasi maganda rin sana na talagang yung import permit para sikilin yung mga hindi naman kailangan na nabibigyan. Hindi, ginawa ni Secretary Laurel. Kinancel niya lahat ng existing permits. Oo. Okay. Hindi nyo naman ginagamit. Bakit kayo humingi ng permit? Nagtuma-timing yan, pare. Mm-mm. Kung maganda ang presyo, Tsaka mag-i-import. 5 months from now, mukhang magkakaroon na shortage. El Nino Teka muna, hold muna natin. Yan, ganun ang timing. That's the way to manipulate prices. Kaya nga sinasabi natin, sana tignan nila yung proseso kasi, okay, bibigyan kita ng import permit kung ito yung mga qualifications, may credentials ka, etc. Okay. Number 1 yun. Number 2, kung ikaw ay kukuha ng import permit, kailangan yan, papasukin mo kagad 30 days or 45 days after nabigyan ka. Otherwise, wala may na yan. time frame. May time frame. Hindi pwedeng bahala ka na kung kailan mo gusto. At saka hindi pwede sinasabi mo parang Conrad, hahawakan ko. Hawakan mo muna to, tatimingan ko to. Tatimingan ko to. Ayan. Ayan. Isa yan. Tapos pangatlo, kung pwede, bayaran mo na rin. Bayaran mo na Sa simula, Sa yung nag-apply ka? duties and taxes. Nag-apply ka? O sige, bayaran mo. Hindi, baliwala na ngayon yung duties kasi na-extend yung low tariff. Galing nitong mga ito maglabi. Okay lang yun. Pero bayaran mo na. Para tingnan natin kung anong gagawin mo. At the same time, total kinancel mo na lahat yung import permits, lahat ng mga cold storage, bodega na pinag-iimbakan ng mga in-import ninyo yan, tignan ko. Ano laman yan? Anong laman ng mga yan? Baka naman nandiyan pa lahat yung mga... Baka naman puro Grab motorcycle lang. Baka naman Grab, Oo, baka- Hindi nitong Grab. Baka grinagrab na ninyo lahat yan. Ayon po sa press release ng Presidential Communications Office na naglabas daw sa Facebook ang presidente na payag siya dahil nag-usap daw ang presidente tsaka yung si Tan na head ng Grab na Singapore. Singaporean yun. Singaporean. Payag siya na gawing legal na ang motorcycle taxi. Gawin. At yan sa Facebook sinabi ng presidente. At in-announce ng PCO na sinabi ng presidente sa Facebook page niya. Sino ba gumagawa ng Facebook page ng presidente? Bago tayo pumunta doon, yung tungkol sa paggawa, parang Pare. ito muna. Kailangan alamin na, tignan natin yung gradation tungkol sa Grab. Ano yung... Unang-unang muna, ang sinabi ng presidente dun sa kanyang Facebook page, Yan. ay nagpapasalamat siya sa Grab dahil napakatindi ang employment na nangyari dahil dito sa Grab na ito. Ayan. Yan, isa yan. And number 2, Siya ba talaga nagsabi, no? Hindi nga. Yun ang sinasabi ko eh. sabi ko lang, pedestal na, nilagay sa pedestal ito. Yung Talon-talon. Grab. Kung ako ang mga nagtatrabaho na mga industrialist natin, masihiya ako sa sarili ko. Kayong lahat, wala kayo sa pedestal. Ito nagkaroon. Nasa Facebook pa, Facebook special pa. mention. Ay, wala na kayo. Kaya nga tinatanong ko, sino ba gumagawa ng Facebook ng presidente? Siya mismo? Siya mismo. Who? Nung panahon na nasa... Ngayon ba? Kampanya. Ngayon? Anong kampanya? Hindi ko lang, Ngayon, ang balita. alam. Ibig mo sabihin si Presidente, kaisa-isa niyang sinabi, kayo, napakagaling nyo. Kayo, Grab. Employment numbers, napakatinding Kung ginawa. kilala ko siya, hindi niya style yan. Na he will single out to praise. Grabe. Grabe nangyari dito. Bidang-bida yung Grab. Mahihiya. Ganito po kasi ang situation yan. Ang mga motorcycle taxi na sinasabi, yung mga angkas, yung mga joyride, at saka yung move it, Grab- yung Grab take over, deliver. yung take over ng Grab. Hindi po legal yan. Provisional yan. Under study yan. Yes. Okay? Experimental. Experimental, in other words. Wala po sa batas na pwede silang maging ride-hailing or taxi o magkumuha ng pasahero, wala.
Ang tinutulak daw ng Grab, kailangan maging legal na. Oo. At ang sabi ng Facebook page ni Marcos, hindi ko sinasabing si Marcos yun, yung Facebook page ni Marcos, Yeah, oo. payag daw ang presidente dahil napakahusay nitong Grab. Ayan, galing. Unang-una nga, hindi... Kanino ba malakas tong Grab? Unang-una nga, itong Grab hindi nga kasama sa motorcycle yan. Tatlo, Hindi, binili na nila yung Move It under question nga yun. Pwede mo bang bilhin ang isang wala namang franchise? Oo. Provisional yun eh. May provisional permit kayo to use that. Kaya mong, pwede ba, transferable ba yung provisional Permit? pare? Hindi naman franchise yung franchise, hindi pa franchise yun. So, transferable yun. You're buying a company. So yung mga permit niya na temporary, okay lang. Oh, okay. Sa'yo na yun. Oo. Ayan. Hindi, in the first... Hindi kailangan daw aprubahan ng DOTR. Yes, yung kasi buyout nagbago na yun. Yung buyout na yun. temporary permit, depende, ikaw nagpapatakbo, kilala kita, ganito operation mo, inimbestigahan kita, pwede, temporary. Ngayon? Nagpumasok ang Grab, kailangan daw, payagan din ng DOTR, nagkaiba na eh. Malay mo itong, malay hindi mo pala- hindi mo marunong tong Grab. Oh, hanggang kotse lang sila. hindi pala sila Pangmotor. ayos sa pangmotor. Yun ang mga May ganun na argue eh. Ayun. Siguro dapat lang na justify ng Grab yun. Oo. Yung kung paano i-operate yung... Ang problema, hindi sila makalusot sa DOTR. Kaya ngayon, humahanap sila ng another ruta. Oo. Yun yung nag-move it sila. Nag-move it sila. Nag-move it sila. Nagruta sila via Malacanang. Yan. Yung, at matindi rito, ginamit pa yung pangalan ng presidente. Facebook. Ewan ko kung papayag ang presidente sa ganyan. Nag-meeting daw. Sino nag-arrange ng meeting? Napakalakas naman itong Grab. Dami-daming problema ng Pilipinas. Ang presidente makikipag-meeting sa Grab? sa may-ari ng Grab. Yung healthcare consortium na sponsor namin ni Larry, hindi nga nakapag-meeting eh. Ito, healthcare ito. Ito, Grab. Magkagaling itong mga ito. Pagbibigay ito ng katakot-takot na progreso para sa ating healthcare system. Palagay ko wala namang kinalaman kay Kibuloy itong Grab eh. No? Ay, Malayo eh, no? Pag may kinalaman kay Pastor Kibuloy ito, yan. dahan-dahan sila. Kasi baka sila targetin Baka kayo... ng CIA. Baka baka hindi lang 2 million na sa inyo. Hindi, matindi to. Related pa rin po sa transportation. Etong Department of Transportation, nakikipag-usap po sa Japan International Cooperation Agency. Yan yung funder natin sa mga major railway projects. Yan, JICA na sinasabi. At ang pinag-uusapan daw ho nila, every now and then nagkakaroon ng ganyan eh. Meeting bilateral kung tawagin, discussion. Kung paano mapapabilis. Okay? Yung mga railway projects natin. Railway stations, depots. Ang ating subway project ay Japanese, funded. So, may kinalaman po yung Actually, napakaraming plano ngayon ng railways eh. Hanggang Bicol. Mindanao. Ang pinaka-importanteng gawin dyan ay gumalaw yung grupo ng railways dyan sa DOTR, sina Yusek Jeremy. Ito lang subway project dito. Ito isang section lang ito. Dito sa may Meralco at saka sa Shaw. Hindi nga gumagalaw dahil hindi nila naaayos yung right of way. Kasi may mga buildings, may mga dyan na ayusin ninyo, bayaran nyo na yan. Kung hindi nyo mabayaran kaagad, di trabahuin ninyo kung paano magkaroon ng escrow or whatever. Meron naman kayong... Ang nangyayari po, ang puro balita, puro signing eh. Oh, yes. Hindi gumagalaw. Hindi naman nababalita yung progress ng project. Baka yan ang trabaho ni DECGO. Hindi kaya. Sinabihan na rin niya yan. Kaya lang, ang Transportation Department, siyempre, may kanya-kanyang sektor. Kagaya nitong railway, ang sektor dyan si Jeremy. Dati si Yusek Cesar Chavez. Tinurn over na dito kay Yusek Jeremy Regino. Tignan ninyo po ito.
ng Ang layo mabuti. kasi, mga sinasabi nila, mga vision, Yeah, plans, and yeah. everything. Pag tinignan mo doon sa ground, ano ba nangyayari? Ground. In relation doon sa vision. Oo. Puro vision puro vision, puro plano. Yan po ang mga maririnig natin. So, in other words, PR campaign. Naiinis tuloy, paring Conrad, yung mga nanonood sa atin sa Facebook at saka sa YouTube. Bakit? Kasi, ang nangyayari, puro vision nga. Pero tayo bumabati pa rin doon sa mga nanonood Visionaries. sa Facebook at saka sa YouTube. Kasi napakahalaga ng inyong panonood dyan. Napakahalaga. komento. Nagkakwentuhan tayo. Kung meron pa kayong ibang mga nais banggitin, hindi lamang tungkol dito sa Grab, hindi lamang tungkol sa kay Pastor Kibuloy, kundi sa lahat ng nangyayari sa bayan, pakibanggit nyo na ho. Diyan sa inyong Facebook at saka mabuhay kayo. Kung di ako nagkakamali, yung JICA, ang sasabihin yan. Wala sa, it's not on our end. Yes. Sasabihin Ang problema, kayo. kasi kami funder lang kami. Sino ba talaga actually, paano daw mapapabilis? Sabihin ng JICA, di kumilos kayo. Bakit namin problema? Paano daw mapabilis yung mga project? Malaking inalaman din ng NEDA kasi kahit na gustuhin man ng DOTR na i-post agad yung project, kailangan pa-aprobahan pa yan sa NEDA. Hindi, pero dito, paring Larry, dito sa subway, Aprobado na yan. aprobado na to Matagal na Alin to. dyan? What Itong subway. particular? Itong Yan, subway. Yan. Oh, yung yan, mga yan. estasyon. Ano nangyayari sa atin? Yun na. Okay. Magbabalik po ang karambola dito sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882, 9:01 ng umaga. Karambola sa DWIZ.